Magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang pagkapasimula nating gawain ngayong umaga, tunghayan natin ang isang inihandang na tanging prelude number. Nawa, ito'y maging pagkapala para sa ating lahat. Maraming salamat po. Bilang bahagi ng ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang Santiago 3:1. Santiago 3:1. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang na lamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Sa ating pagkakaroon at pagganap ng isang sandaling katahimikan, ating isuko sa ating Panginoon ang ating buong sarili na may pagkapakumbaba at pagkapasakop sa Kanya. Ating yuko ang ating ulo at ipikit natin ating mga mata. Humingi tayo ng tawad para sa ating mga nagawang kasalanan. At dalangin natin na ang Banal na Espiritu ang manguna at gumabay sa bawat isa at sa bawat bahagi ng ating panambahan. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa oras at pagkakataong ibinigay ninyo sa amin upang kami ay muling makapanambahan ngayong umaga. Salamat na kami ay inyong iniligtas sa magitan na inyong habag at biyaya. At kami nga ay narito, sumasamba at pupuri bilang inyong mga tinubos at binago na mga anak. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala araw-araw, sa inyong laging pag-iingat, paggabay, pagpapalakas, pag-ibigay husay, at pagpupuno na aming mga pangailangan. Nawa ay muli naming madama ang inyong banal na presensya at kapangyarihan sa oras na ito. Magligtas kayo ng mga kaluluwa, Panginoon. Nawa, muli din ninyong higit pang kasiglahin ang aming panampalataya at paglilingkod sa inyo.
At nawa, ang panambahang ito ay maging daan upang higit pa naming makilala ang inyong kalooban para sa aming buhay at pagsikapang ganapin ito ayon sa biyaya na ipagkakaloob ninyo sa amin. Kayo nawa ang tanging mapuri at madakila sa gawain ito at magdulot nawa ng kagalakan sa inyong puso ang bawat bahagi na aming pagsamba. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ating purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave not falls on my ears, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Awa Panginoon, imulat mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Panginoon, amin pong dinadalangin na nawa hubugin mo ang aming buhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ang aking puso, O Diyos, baguhin mo. Tanging nais ko ang kalooban mo. Ang aking puso, O Diyos, baguhin mo. Tanging nais ko ang kalooban mo. Hubugin mo, Diyos, ang aking buhay. Aking sarili ay sa iyo'y alay. Ang aking puso, O Diyos, baguhin mo. Tanging nais ko ang kalooban mo. Panginoon, hubugin mo muli kami ng naayon
sa iyong kalooban. Change our heart. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong kumusta ng bawat isa sa pamamagitan ng pagko-comment sa ating comment section habang inaawit ang 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Tunghayan po natin ang ating mga gawain para sa mga susunod na mga araw. Midweek service, Wednesdays at 7 p.m. via Facebook livestream. COVID Bible School, Lunes hanggang Sabado, tuwing umaga sa ating Facebook page, YouTube channel, at sa Bethany Members Group Chat. Children's Ministry, every Sunday via Google Classroom. Good Samaritan Ministry. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. July 4, Sunday, today, Feli Sarmiento. July 5, Monday, Liana Justine Marie Asiñero. July 6, Tuesday, Brian Dacanay and Jenny Diquia. July 10, Saturday, Denise Michelle Acorda and Evelyn Bilbao. Happy wedding anniversary, July 8, Thursday, Elcon Gino and Brenda Estruesta. Sama-sama po nating panoorin ang natatanging bilang. Ang daigdig ko ay anong ganda noong araw na tanggapin kita, aking Panginoong Jesus. Ikaw ang aking buhay at ilan. Panginoong Jesus, ang buhay kay saya, dahil sa karinlan ako'y malaya na. Ang bawat masdan ko ay mayroong pag-ibig sa buong mundo. Ang kalangitan ng aking buhay, ang bahaghari ay gumugulay. Aking Panginoong Jesus, ikaw ang aking buhay at ilan. Panginoong Jesus, salamat sa iyo, dahil binago mo ang lumang buhay ko. Aking ipagdiwang ang sandali ito, ang bawat masdan ko ay pumipinti. Panginoong Jesus, ang buhay kay saya, dahil sa karinlan
pag-ibig sa buong mundo. Hi mga kapatid, magandang araw po. Kamusta po kayo? Kaming Pamilya Arena sa biyaya ng Panginoon ay nasa mabuting kalagayan naman. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa aming pamilya na talagang hindi lamang blessing ang aking pinapasalamatan, kundi pati rin ang mga pagsubok sa aming buhay. Nagpapasalamat ako. Unang-una sa lahat, ang aking asawa. Nagpapasalamat ako sa patuloy na trabaho niya at sa paggabay, pag-ingat ng Panginoon sa kanya, sa pag-i-area niya. Nagpapasalamat din ako na si Stanley namin ay mayroon na ring trabaho ngayon. May bagong trabaho na siya at nakakatulong sa amin financially. Ang sunod na pinapasalamatan ko rin ay nagkaroon na po yung aking asawa at si Stanley ng vaccine. At ganun din, pinapasalamatan ko rin si Shikaina na siya po ay nakakuha ng mataas na marka ngayong third grading. Nakapasok po siya sa top achiever. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa aming pamilya, pagpapala. Pinapasalamatan ko yung tuloy-tuloy naming pagdadalanginan ng aming pamilya gabi-gabi. Sabay-sabay po kaming nananalangin sa ating iglesia, sa ating pastor, at sa ating mga kapatiran na nangangailangan financially, ganun din ang may mga sakit. Nagpapasalamat din po ako sa natapos na visitation namin nung kahapon sa Taytay at nakita po namin ang sitwasyon ng mga kapatiran doon at nagkaroon ng kamustahan. Marami po akong ipapasalamat sa Panginoon dahil palagian niya kaming ginagabayan at binibigyan ng kalakasan ng pangangatawan. Kaya lahat na ito ay aking pinapasalamatan sa Panginoon. Kay buti ng Panginoon sa amin. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral salita ng Panginoon. At ang paksa po natin sa umagang ito na may pamagat, tanging sa pananampalataya lamang. At akin pong babasahin ang Romans chapter 1, verse 16 at 17. At ganito po ang sinasabi, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa Grego. At sa 17 po, pangalawang bahagi, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Si Abraham po ay naligtas, tandaan po natin, hindi sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Unang-unang bahagi po ng ating pag-aaral, dalawa po ito. Bakit pananampalataya lang sa kaligtasan? Dahil po, ang tao ay lubog sa kumunoy ng kasalanan. Walang sino man ang makakapagligtas ng kanyang sarili sa kanyang kasalanan. At ang sabi po nga ng Romans 3:10, ang lahat ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ayan, At tandaan po natin, ito po ay kaparaanan ng Diyos. Ay kailangan lang po lamang ay pananampalataya. Simple lang na kanyang gawin. Simple lang po. Ito'y kayang gawin ng lahat. Dahil po, hindi kayang sumunod ng tao sa pamantayan ng Diyos
sa ilalim ng kautusan. Kapos po tayo. Kapos sapagkat tayo ay makasalanan. At isa pa pong dahilan kung bakit sa faith lang ang kaligtasan, upang ang tao ay walang maipagmalaki sa harapan ng Diyos. Nanaligtas siya dahil sa kanyang sarili. Ayan po, At tandaan po natin, ang isang halimbawa, makikita po natin, inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng arka. Siya po ay habang nangangaral sa loob ng 120 taon sa pagsisisi sa mga tao. Sapagkat gugunawin ng Diyos ang mundo sa baha. At tanging si Noah at ang pamilya lamang po niya ang naligtas dahil sa pananampalataya. Mula sa pagpasok ng kasalanan, wala ka na Adan at Eva, ang tao ay naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa paggawa ng mabuti. At ang ikalawang bahagi po, ito po yung pinakamahalaga, ang pananampalataya kay Jesus. At sabi nga sa verse 16, hindi raw niya ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yan po yung binanggit ni Apostol Pablo. Ang kailangan po natin ay makita natin, maunawaan ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ay para sa lahat ng uri ng tao. Si Jesus ang tanging tagapagligtas. Tanging si Kristo lamang po. Bakit? Siya po ang nag-alay ng kanyang buhay. Minsan, para sa kaligtasan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. At tandaan natin, siya po ay nabuhay sa ibabaw ng lupa na hindi nagkasala kahit na isang kasalanan. Sabi po sa 1 Peter 2:22, hindi po siya nagkasala. Kanya pong inalay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating sala kapalit ng buhay niya. Katulad po ng mensahe ni Jonah, mula sa Assyrian, patungkol po sa pagsisisi ng kasalanan nila. At nagsisi po ang mga taga-Assyrian at sila'y sumampalataya sa salita na mula kay Jonah. At sila po ay hindi pinagbayad ng Diyos. Hindi sila dumaan sa pagkagunaw dahil sa kanilang pagsisi at pananampalataya sa mensahe ni Jonah. Kaya po tandaan natin, tayo ay makakasiguro sa ating pananampalataya kay Kristo kung ating siyang tinanggap sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay meron ng katiyakan ng kaligtasan. Maraming salamat po. Panginoon, nawa maging pagpapala kami sa iba. Make me a blessing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine, make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love.
every moment you leave. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us was given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Lord, make me a blessing to someone today. Para sa pangangaral ng salita ng Diyos, sama-sama po nating panoorin ang isang mensahe na inihanda ng ating pastor, Pastor Evies Sacorda. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. Dahil ako na po sa ating aralin ngayong umaga. At ang magat mo ating aralin ngayong umaga ay kumokontrol, ngunit mahirap makontrol. Kumokontrol, ngunit mahirap makontrol. Yan po yung po sa ating teksto sa Santiago 3.1. May basahin po para sa ating lahat. Sabi po rito, Santiago 3.1, huwag maging guro ang marami sa inyo. Mga kapatid ko, yamang na lamang tayo'y natanggap ng lalong mabigat na hatol. Kaya po natin pag-aling ng umaga, kumokontrol, ngunit mahirap makontrol. Ang layong po nito upang ating pong pigilin ang ating dila at pananalita sa magitan ng pagkakaroon ng dalisay na puso. Kabilang pambungad mga minamahal, ang ating pananalita po sa publiko tulad ng pangaral at pagtuturo isang napakalaking pribileyo. At di pong kilala ang sinasabing kapangyarihan ng sinasabing salita o the power of the spoken word. Ito po ay maaring maging pagpapala o maaring maging sumpa. Maaring magtaguyod ng buhay o maaari din na magwasak ng buhay. Di ba po ang paraan ng Diyos upang ang mga tayo maligtas ay sa magitan ng pakikinig sa isang nagsasalita, pakikinig sa mensahe ukol sa ating Panginoong Hesus. Nang sa gayon, ang manakikinig ay magpasyang magtiwala kay Kristo at maligtas matapos sila ay makinig sa ipinangaral na salita ng Diyos. Kaya nga po sa Romans chapter 10 verse 17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. May minamahal ang pribilehong ito po ay may kalakip. Kalakip ng pribilehong ito, ang pribileho ng pagbagay ng salita ng Diyos ay ang tungkulin at responsibilidad na mag-ingat sa ating pananalita. Kaya nga po sa verse
1 ng Santiago Kapitulo 3, ating pong teksto, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang na lamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ba't kaya mga minamahal? Dahil nga po ang pagtuturo ay pagkakataon na magkamali ng maraming beses sa ating panalita. Kasi nga mga minamahal, di po ba? Na kung maraming salita, maraming mali. Kung may kaunting salita, kaunting mali. Kung walang salita, walang mali. At bilang tumating ang guro mga minamahal, maaaring maraming mga tao, kasama ng mga batang Kristiyano, o bago pa sa pananampalataya, ang maaaring maligaw dahil sa ating pagtuturo, kung mali-muli ang ating tinuturo. Makamalian na maaaring kapahamak ng buhay spiritual ng mga nakikinig. Kaya nga po, napakalaga na tayo nga po yung mag-ingat. Pagka tayo nga nagkakamali, at lahat ay nagkakamali sa ating panalita, dahil wala namang taong perpekto. Walang taong perpekto dahil lahat ng tao nga ay nagkakamali sa ating panalita. Ay nga po sa Tiago chapter 3 verse 2, sabi po roon, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nakatitisod, kung sino man ay hindi nitisod sa salita, ay isang taong sakdal. Ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kaya rin po tandaan, mga minamahal, ating malaking responsibilidad sa ating panalita. Dahil nga po ang bawat salita ay ating panagutan. Ay nga po sa Mateo 12, 26-37, sabi po roon, na sinasabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Bawat salita, mga minamahal. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hatulan ka. Kaya po napakalaga tayo mag-ingat sa panalita. Sapagkat bawat salita pala po yung ating panagutan sa ating Panginoon. Kaya di po bantayan ang ating dila. Ingatan natin ang ating panalita. Dahil na po tayo magkasabing Kristiyano at mga tunay na manampalataya. Ay nga po sa isa, ukol dito, the true test of man's spirituality is not his ability to speak as he ought to think, but rather his ability to bridle his tongue. Ang tunay na sukat ng pagiging spiritual ng tao ay hindi ang kanyang kakayahang magsalita na malimit ating isipin, kundi ang kanyang kakayahang pigilin ang kanyang dila. Kasi nga po tayo ay nag-iisip na ito, galing magsalita. Siguro spiritual to. Di mga sabi po ng ating binasa, ang kakaya nga po na hindi na magsalita, kundi magpigil ang salita. Ang tunay na sukat ng spiritual na kalagayan ng isang tao, lalo na ang Kristiyano. At meron nga po tayong tatlong bahagi sa ating aralin ngayong umaga. Una-una po, ang dila ay kumokontrol sa atin. Pangalawa, ang dila ay mahirap makontrol. Kaya atin pong suriin ang pinagmumulan ng ating mga salita. Una mga minamahal, ang dila ay kumokontrol sa atin. Ikalawa, ang dila ay mahirap makontrol. Ikatlo, suriin ang pinagmumulan ng mga salita. Kaya naman minamahal, una-una, ang dila ay kumokontrol sa atin. Ibig sabihin po, ang ating dila at ating panalita ay may malaking epekto sa ating buhay. Ang uri po't kalidad ng ating dila at panalita ay nagtuturo at nagsasabi ng uri at kalidad ng ating buong pagkatao. Ayan po sa rin teksto ay po roon sa ating teksto na Kapitulo 3 ng Santiago, ang pagkontrol at kapangyarihan ng dila ay nihambing po sa ilang mga bagay. Kumokontrol sa kabayo, sabi sa verse 3. Ang mga preno ng kabayo sa kanilang mabibig upang tayo talimahin ay binabalin din naman natin ang kanilang buong katawan. Sabihin po yung kabayo po, malaki yan, pero madali po yung makontrol, no? Sa magitan ng maliit na bagay. Kalawa po, kumokontrol sa mga barko at mga daong. Sabi sa verse 4, sa magitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Malaki po yung barko,
Pero yan po yung maaari mo kontrol ng maliit na bagay lamang. Sa gubat, yung sunog sa gubat, pinagmumulan ng malaking sunog sa gubat. Sabi sa verse 5, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Sabi sa verse 6 na kumakalat sa buong pagkatao o nakakahawa sa buong katawan. Kaya po ito po mga bagay na ito, kabayo, barko, sunog sa gubat, yan po ay nagsimula o kinokontrol po yan ang maliit na bagay lamang. At ganoon po ang dila sa ating buong pagkatao. Apektado po ating buong pagkatao ng ating panalita. Ang ating panalita ay kumokontrol ng ating buong pagkatao. Sabihin po, ito ay may malaking epekto sa ating buhay kung sino tayo. Ano ba mga isipin niyo po ito? No? Ito na ako sa inyo. May kilala ba kayong taong lagi nagsisinungaling? O malimit na masakit magsalita? O mahilig magmura? O lagi nangiinsulto? O nanlait sa iba? O ang lumalabas sa bibig niya ay lagi mga negatibong bagay? Ito ng mga reklamo, paninira, chismis, pagbulong-bulong, iba pang hindi kaaya-ayang mga salita. At batay po sa kanyang panalita, masaya mo bang siya isang taong mabait? Isang mabuting tao? Hindi po siguro, no? O nais mo ba siyang laging makasama? Nabe-bless ka ba? O pinagkapala ka kapag kausap mo siya? O nais mo ba siyang ipakilala sa iba? O kung maaari ay iniwasan mo na lang sana siya. Dahil tuwing makikita mo at marinig mo siya, para madaling naisira ang iyong araw. Yan po, dila, labi, bibig pa lamang, mga salitang sinasabi ng isang tao, pero kilala mo na mga minamahal. Kilala mo na ang kanyang pagkatao. Kaya po ang dumi ng dila ay nakakamansya ng ating buong pagkatao. Ay nga po sa Biblia, kung nais mong maging mabuti ang iyong pumuhay, sikapin mong maging mabuti rin ang iyong panalita. Kaya nga po ang may pagmamahal sa buhay at naganais ng mabuting araw, ay dapat umiwas ng kasamaan sa dila at pagdaraya sa mga labi. Ay po sa unang Pedro 3:10, sabi ko roon, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabuting araw ay magpigil sa kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ang Mose na dila po ay puno ng buhay. Kaya ayon po sa Kawikaan 15:4, ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Kaya nga po ating panalita, hindi dila ay may epekto po sa ating buong pagkatao. Naalala niyo po mga minamahal, ilang beses sinabi sa inyo, no? Na isa sa pinakasimpleng paraan ng pagiging mukhang marunong, mukhang matalino, mukhang maraming alam, ay ang pagpigil ng ating dila. Pananahimik sa harap ng mga tao. Kapag tayo po'y tahimik at mukhang nag-iisip, isipin ng mga tao na tayo marunong at maraming alam. Kahit hindi naman talaga. Kahit minsan ay maaaring wala man tayong iniisip. Ay nga po sa isa, nothing is more like a wise man than a fool who holds his tongue. Walang nagiging katulad ng isang taong marunong tulad ng isang mangmang nagpipigil sa kanyang dila. Kaya po, dahil po ating dila at panalita ay may malaking epekto sa ating buhay, dapat natin itong makontrol. Ngunit mamilang-halukot na maminama lamang, itong kalawang bagay na ating aralin, ang dila ay mahirap makontrol. Ang dila nga po ay mahirap makontrol. Yung maminamahal, ang dila po ay mahirap makontrol. Ay nga po sa ating teksto sa Kapitulo 3 ng Santiago, sabi sa verse 7, ang bawat ng uri ng mga hayop, bawat uri ng mga hayop at mga ibon na managisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napaamo ng tao. At sabi sa verse 8, ngunit walang sino man ang nakapagpaamo ng dila.
na laging masama at puno ng nakamamatay na lason o isang masamang hindi nagpapahinga sa puno ng lasong nakamamatay. Na puno ng lasong nakamamatay. At sabi nga sa verse 9, binarawan po ng walang kontrol na bagay, ang isang dila ay ginagamit natin sa kabutihan, sa pagpuri sa Diyos, at ginamit yung mga minahal din sa kasamaan, isang dila. Kabutihan, kasamaan, isang pinanggagalingan. Sa pagsumpa at paglalait ng mga tao, sa mga tao, nalikha sa wangis o ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 10, kung kaya mula sa isang bibig ay pagkapala at sumpa, lumalabas pareho ang pagpuri, paglalait. Kaya nga mga minamahal, dahil nga po napakasama ng dila at may hirap makontrol, tayo binigyan po ng utos, no? Na maging mabilis na panginig, ngunit mabagal magsalita. Maging alisto sa pakikinig, ngunit maingat sa panalita. Sa Tiago Kapitulo 1, Versículo 19 po, sabi roon, nalaman ninyo ito, minamahal, kung mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa panalita, magmakupad sa pagkagalit. Dahil mag-ingat po sa panalita upang maiwasan ang mga pagkakamali. Ang magawa po natin ito sa magitan ng pagiging huwag padalos-dalos sa panalita. Sabing mabuti ang bawat nasabihin. Ay nga po sa isa, nakatuwa po ito, God has given us 2 ears, but 1 tongue, to show that we should be swift to hear, but slow to speak. God has set a double fence before the tongue, the teeth and the lips, to teach us to be wary, that we offend not with our tongue. Sa Pilipino po, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 2 tainga, ngunit isang dila, upang ipakita sa atin na dapat tayong maging mabilis makinig, ngunit mabagal magsalita. Ang Diyos ay naglagay ng dobleng bakod sa harap ng dila, ang mga ngipin at mga labi, upang turuan tayo na maging maingat, hindi makatisod sa magitan ng ating dila. Kaya po nariyan po ang ginawa ng Panginoon upang tayo maging mabagal sa panalita, pero mabilis po sa ating pakikinig. Kaya mahalaga po na tayo magpigil sa ating dila at panalita. At po sikapin na magpigil sa ating dila at panalita. Ang pag-uusap po dapat ay may biyaya tulad ng mga asin. Sabi nga, matulad ng may asin at may wastong tugon sa bawat isa. Ayon po sa Colossians 4 verse 6, ang inyong panalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung anong narapat ninyong sagot o isagot sa bawat isa. Kaya po masarap bang pakinggan ang ating mga sinasabi? Matamis at may tamang alak? O parang sobrang anghang? O baka mapait pa? Kaya po wala dapat pangit sa ating panalita. Wala dapat tayong pangit na panalita, kundi sa halip ay nakapagpapatibay lamang ng mga salita ayon sa kailangan. Ang may pakinabang ng mga salita lamang ang dapat lumabas sa ating mga labi at marinig mula sa atin. Bigyan po sa Ephesians 4 verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti katitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga naisipakinig. Kaya po, kung tayo po may tinatawag na speech problem, no? Kaya natin mapigil po ang ating panalita at lagi tayo nagsasalita ng mga pangit at masakit ng mga bagay. Siguro po, ano dapat gawin? Ating patignan ang pinagmumulan po na ating mga salita. Kaya po ating suriin ang pinagmumulan ng ating mga salita. Yan po yung 3 bagay ng ating rilin. At suriin po natin dito ating puso, ating suriin ang ating sarili.
Kaya po alam niyo mga minamahal, mahalaga po tayo magpasyang magpigil sa ating panalita, ang maging mahinahon sa panalita, lalo na kung may ating damdamin, kung ating emosyon po ay pangasabog, napuno tayo ng galit, mahalaga maging mahinahon. Ngunit po, isa ring mahalagang solusyon sa problema ng ating maling panalita o pagwawala ng ating dila na parang mahirap makontrol, magpigil, ay ating po tignan ang pinagmumulan ng ating mga salita. Ating po suriin ang ating puso, ating isip, ating damdamin, at ating pagpapasya. Kaya nga po, tingnan natin, sa mga galing ating mga salitang di maganda, baka naroon po ang solusyon ng ating problema sa ating dila. Kaya po sabi po sa ating teksto, sa Kapitulo 3 ng Santiago, 11-12, tulad po ng tubig ng ilog, nagmumula po sa isang bukal. Sabi roon, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Hindi rin namang babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sabihin mga namahal, kung ating pong tubig ay maalat, malamang yung bukal po ay maalat din. Yung pinagagalingan po ay maalat, kaya po maalat ang tubig na lumalabas doon. Pero kung matamis po ang tubig, malamang ang pinagumulan po ay matamis din. Ganyan po sa puno, sabi sa verse 12, maaari bang ibang ang uri ng bunga sa uri ng puno? Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos, sabi sa verse 12, ay magbunga ng aceitunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Sabihin mga ko, ano po ang bunga? Ganyan ang puno. Hindi maaari mag-iba yun. Kung ang salita po ay pangit, maaari po ang pinagmumulan ng ating puso ay pangit. Kaya po ang puso ay pinagmulan ng lumalabas sa ating pong bibig. Kung ano ang laman ng puso, ganoon din ang lalabas sa ating mga labi. Sabi nga sa Mateo 15:18, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling. At siya na kakahawa sa tao. Sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip. At mula sa puso ang mga kasamaan na ating ginagawa sa ating buhay. Mateo 15:19. Kaya po dapat ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Pagdadaluyan ng buhay. Kawikaan 4:23. Diyan po nagaling po ating pagkatao sa ating puso. Kung anong ating dila, ganun din ang ating buhay. Kaya kung pangit ang ating panalita, pangit din po ang uri ng ating pagkatao. Binabagawakas mga minamahal, kung nais natin maging mabuti, lumabas sa ating bibig, at ipatiyakin na mabuti rin ang laman ng ating isip at puso. Kung tayo hindi ba binabago ni Kristo sa magitan ng Banal na Espiritu, kung tayo hindi pa nakakaranas ng bagong kapanganakan, kailangan tayong maligtas. Kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan, humingi tawad ang ating mga kasalanan mula sa ating Panginoon. Dapat tayong magtiwala kay Kristo na ang kanyang kamatayan, pagkalibing muling pagkabuhay, ay sapat ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Dapat nating isuko ang ating buong buhay sa ating Panginoon Yesus. At tanggapin siya, si Kristo, bilang ating sariling Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Hayaan natin na tayo ay baguhin niya sa magitan ng kanyang Banal na Espiritu at ng kanyang salita at katotohanan. At para po sa mga ligtas at binago na, tayo po mga ligtas mga tuwing ng Kristiyano, ang pinakamabuti at pinakamagandang ating mailalagay po sa ating isip at puso upang matiling malinis dalisay ay wala iba kundi ang salita ng Diyos. Lagi tayong magbasa, mag-aral, magbulay-bulay ng Biblia. Lagi ating isa puso at ating po ibahagi ito sa iba. Kapag nangyari yon, magiging malinis dalisay din ang salita, mga salitang lalabas sa ating mga labi. Kaya nga po sa isa ukol dito, when the heart full of God's love
can draw on the mind full of God's Word, timely blessings flow from the mouth. Kapag ang pusong puno ng pag-ibig ng Diyos ay kasama ng isip ng puno ng salita ng Diyos, mga napapanahong pagpapala ang dadaloy mula sa bibig. No, mga minamahal, tanging pagpapala, biyaya lamang lumabas mula sa ating mga labi. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pangaral namin napakinggan ngayong umaga. Nawa ay maging laging paalala sa amin ito ukol sa aming panalita. Dahil alam namin na kami ay magbibigay sulit sa inyo. Higit pa nawa kaming maging maingat sa pagbukas ng aming mga labi at pagbigkas ng aming mga salita. Tulungan ninyo, lalo na Panginoon, ang aming mga nangaral at mga nagtuturo sa inyong iglesia, ang mga nagbabahagi ng inyong ebanghelyo sa mga hindi ligtas at ang mga nagbibigay ng mga katotohanan ukol sa Biblia, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Nawa ay laging maging wasto at nakapagpapatibay ang kanilang mga salitang bibitawan at kanilang mga aral na ibibigay. Nawa sa inyong iglesia sa Bethany Cubao ang panalita, pag-uusap, at pagpapalitan ng mga mensahe at impormasyon sa anumang pamaraan at kasangkapan ay maging mahusay at kaaya-aya. Nawa, ang mga ito ay maging daan tungo sa higit pang paglago sa aming buhay espiritual at pagsulong sa aming pag-ibig at paglilingkod sa inyo. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan. Mga Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong saklolo sa may hina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po muli, Ama, sa umagang ito na kami po ay makadadako sa aming pagbibigayan ng aming handog, kaloob at ikapu. Sa amin pong panalangin, nawa ay mapunan ang pangangailangan ng iglesia sa lahat ng ministerya nito at makatulong din sa mga nagmimisyon at sa mga iglesia na binibigyan ng tulong pinansyal. Dalangin po namin na ang bawat mananampalataya ay maging matapat sa larangan po ng pagkakaloob upang maging isang huwaran sa kapwa mananampalataya at tularan. Pagpalain mo po, Ama, ang bawat binubuo ng isang pamilya ng mga Kristiyano sa lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang sa oras ng hindi inaasahang gastusin ay meron kaming magagamit. Salamat pong muli, Ama, sa malilikom na salapi na siyang ibinahagi ng iyong mga anak sa larangan ng pananalapi. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po nating ibigay ang ating mga ikapu at handog.
Tayo ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, kami po ay lumalapit muli sa iyong banal na harapan upang kayo dakilain at mapasalamatan. Sa aming katatapos lang na pagbibigayan, maraming salamat sa bawat kapatiran na nakapagbigay ng kanilang kapo at handog. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang saraping aming lekon sa umagang ito. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang bawat membro sa kanilang mga trabaho, negosyo at hanap buhay upang matustusan ang pangailangan ng bawat pamilya. Muli, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin sa loob ng isang linggong lumipas, at salamat din po sa aming pagsamba ngayong umaga. Salamat sa awitan at mga patutuho ng mga kapatiran. At sa aral na aming narinig sa umagang ito, naway maging isa itong halimbawa sa bawat isa. Huwag maging guro at magdala ng aral na siyang ikatitisod ng iba.
Bagkus, dapat ay maging maingat sa lahat ng kanyang sinasabi upang ang aral na kanyang itinuturo di makatisod at upang hindi magkasala at makatanggap ng hatol sa mga susunod na panahon. Kaya Ama, salamat sa paalala na nagmumula sa banal na kasulatan na siyang aming gabay sa araw-araw, ang aming pamumuhay at naway bigyan kami ng mga sapat at tamang kaalaman sa pagbabahagi ng iyong ebanghelyo. At dalangin ko, Panginoon, sa araw na ito, naway ipagkaloob mo na sa amin ang kapayapaan sa buong sanlibutan. Tulungan na po ninyong alisin ang sakit na lumaganap sa sangkatauhan at bigyan na po ng lunas ang sakit na ito. Kaya muli, Panginoon, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin sa kani-kanilang mga tahanan at ilayo sa lahat ng sakit na siyang malakid sa lahat ng gawain. At sa mga oras pa ng aming gawain sa loob ng maghapong ito, naway maging pagpapala ito at may kaluguran sa inyong harapan. Kaya ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo, na siyang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pakikisa sa ating Sunday Worship Service. Nawa po, huwag po kayo magsasawa at patuloy po tayong sama-samang sambahin ang ating Panginoon sa susunod na linggo. Maraming salamat po.